natin ulit si Lord sa buhay ni Ate Grace. Mana, ang gandang testimony rin kung kailan siya nag-start na mag-tie. Doon nalagyan ng pera yung bangko niya. Basta ka lang, kailan ka nagbibigay, nalalagyan yung... Di ba dapat minus yun? Di ba? Kung nagbibigay ka, dapat minus dun sa yung bank account. Ito kakaiba, no? Kung kailan siya nag-start magbigay, nalagyan na yung kanyang bank account. Amen ba? Amen! So dahil pagpapatuloy natin yung pag-aaral, be ready for this running. At ang text natin, ang sabi niya ay stay alert. Bago mag-umpisa dito sa message natin, gusto kong i-share na bukas ay linggo ng pagkabuhay. Alam niyo ba yun? Ang totoo, ang first Holy Week, the first Holy Week, happened on the Pesach of Jesus Christ before He died. It's not last 2 weeks ago. Ang Greek Orthodox, pagkatapos nitong Pesach na ito, mag-uumpisa pa lang sila ng Holy Week. Tapos na yung kabila, yung evangelical, yung mga Protestant, yung totoong Pesach, yung totoong Holy Week is Passover season. Do you know that? Alam niyo ba yun? At ang palagi kong sinasabi yun dahil may connection yung Passover sa Holy Week. Anong connection? Passover, paano naligtas ang bayang Israel? Not only because of the mighty hand of God in the land of Egypt, naligtas ang bayang Israel dahil merong blood on the doorpost. Sabihin mo nga sa tabi mo, blood on the doorpost. Let's say, ang Israel ay hindi naglagay ng blood on the doorpost nung pumasyal yung angel of death, patay sila, buhay sila. Patay. The only way na magpa-pass over, o yung sinasabi natin pasak, the only way mag-pass over yung angel sa bahay mo ay pagdakita when they see the blood. At yung message na yun correlates sa Lenten season, sa Holy Week. Ito ang totoong Holy Week. Kahapon ay Biyernes Santo, ngayon ay Sabado di Gloria, bukas ay muling pagkabuhay. Nandito ba kayo? Kasi why do you follow that calendar? I follow that calendar dahil yun ang sabi ng Bible. Jesus had His last supper, o yung sinasabi natin last Laila Seder, Thursday night. Bakit hindi siya Laila Seder ng Friday night? Dahil siya yung papatayin lang. Habang pinapatay ng mga Hudyo yung land sa temple area, yung mga Levites, si Jesus naman ay pinapako sa krus ng mga Rome. And Jesus died for all of us. And the people say, Amen. Tayong lahat ay sinave ng Lord para tayo ay mapatawad ng ating mga kasalanan. Now let's go to our text para tuloy tayo. Ang ayaw tungkol sa puno ng igos. 1, 2, 3, go! Winter, spring, summer. Winter, sana? Winter, spring, summer, fall. Di ba? Oh, am I right? Isn't that the 4 seasons? Winter, spring, summer, fall. Am I right? I think I'm right. Yeah, but that's the way it goes, right? Kasi memorize ko yung kanta kasi. Winter, spring, summer, and po, kaya yun ang alam ko. Hindi ako nanonood sa summer. Winter, spring. Hindi, kasi galing tayo ng winter. Ano nasa na tayo ngayon? Spring. Diba? Ibigiya, pesak ba? Sinkaraba, Abibigeya, pesak ba? Abib. Chodesh Nisan. Pero Abib, ano yung sabi ng Abib?
Piligiya, Pesak ba? Tutunan ko yung mga bata pa sila Emmanuel at Jose. Gakanta nila galing sa school. Oh. Kaya alam mo na, kung nabibigyan, when the spring comes in, what comes in? What goes in? Pesak. Spring, pesak. Ano ba kaya na spring ay walang pesak? Basta spring na, pesak pa. Ngayon, sabi niya, pag nakita niyo na nagkakadahon, di ba nagkakadahon? Nalalaglag, naglaglag, pagka, kailan nalalaglag? Iba winter. Nagpo-fall ba? After the fall, winter. Fall. Tama, fall, winter. Diba? Fall, tapos ang fall ay winter. Diba? Pero sa winter, may dahon o wala? Diba? Muna, diba? Wala na. Ngayon, pag nakakadahon na, ano nang malapit? Kaya sabi nga, winter, spring, summer, diba? Pagkatapos ng spring, tag-araw, ano? Kaya may problema kaming mga, may problema sa team, kami ni Naneti, dahil pag dumating na yung, parehas na yung season yan, pag dumating na yung, papasok na ang summer, yun na yung aming allergy, yung aming problema sa allergy. Ganun din, pag papasok na rin yung winter, yan na ulit, dahil pag nag-change na yung mga tao, nag-uusbong na yung mga bulaklak, yung mga polis, tatapon na sa akin. Kasama na rin ni Manong Ben Robert, yung aking allergy, no? Ikaw din, parehas tayo, no? Diba, parang napipili mo ba, alas 4 pa lang ng madaling araw ay, diba? Napipili mo ba, ano? Talaga naman pagka, at dito na tayo sa ating text. Sabi ng text, pagka nakita nyo na ang ito, yung mga sign na nag-uumpisa na lumabas yung mga dahon, alam nyo na malapit na ang Summer. Abid na, spring na, kaya malapit na ang summer. Saan tayo? Ngayon din naman, 1, 2, 3, go. Ngayon din naman, ganun din naman kung paano alam ninyo yung puno ng unos, yung fig tree, nag-uumpisa na magkaroon ng dahon, alam nyo magsa-summer na. Ngayon din naman, pag nangyari yung mga ito, ano yung mga ito? Sunod ko yan sa taas. Wars, famines, and earthquakes. Kita nyo ba? Diba? War. Nishay, saan papasok ang famine? Saan pa? Kasi sabi yung pestilence eh. Saan papasok ang pestilence? Sa itsura? And then, pestilence ay pagkatapos na before famine. Bakit pagkakaroon ng famine? Hindi lang tayo sa war, kundi may peste. Diba? Katulad ng nangyari sa Egypt, di ba? Na peste yung kanilang mga pananim. Dumating yung mga taklong ba yun? Taklong ba yung dumating? Locust, di ba? Yung mga locust na dumating. Ang locust mga kapatid, di ba? Iyan ay pananim. Pag dumapo, pag akyat nila ang kalmo, mga matitinag, ganun katindi ang mga, ano yun, kaya ang tawag ni Joel, Prophet Joel, parang army sila, army. Pag pumunta sila sa isang place, atakihin nila lahat ng pananim, pag akyat nila, malinis. Parang sila yung nagdamo, parang dinaanan ng ano. Sabi niya, pinilihan ko, hindi lilipas ang salita ito hanggang hindi nagaganap ng lahat. Si Jesus Christ, dito sa verse na ito, dito sa verse na sinabi ni Jesus, itong mangyayari. Tapos sabi niya, itong salita nito, hindi matatapos hanggang hindi magaganap ang lahat. Sinabi ni Jesus yung verse na ito, hindi para sa mga disciple.
Sinabi ni Jesus itong verse na ito para sa mga susunod na disciples. Dahil sa panahon ni Jesus, hindi nagkaroon ng matinding earthquake, famine, at war na katulad meron tayo ngayon. Ang pinag-uusapan nating war ngayon ay hindi na yung mga tortura, no? Ang war natin ngayon, manang sexy, nuclear war. Kaya, di ba, natatakot ang na huwag natin kakantihin mabuti ang Russia, di ba? The bear. Huwag mo daw kakantihin ang Russia dahil pag nagalit yung si Putin na yan at ginamit niya yung nuclear warheads niya, gunggunam. Katapusan na ng salbutan. Yung nuclear war, alam niyo, sa anong mga bansa anong part ng Japan ang nabombal ng nuclear? Hiroshima at Nagasaki. Correct me if I'm wrong, Ken. I think we have 100,000 dead sa bombing. Hindi lang kasi yung bomb na pumatay, yung effect ng bomb. Yung pag umulan yun, dadalhin na pag umulan, acid yun, acid. Kaya may isang kaklase si Emmanuel, sabi namin, katulad ko siya, very anti-Palestinian. Sabi niya, bakit hindi natin umbahin ang Gaza? Sabi niya, kaklase niya sumagot, wala ka magpunta, pag binawa natin ang Gaza, pag umulan sa atin, pati tayo katay. Naintindihan niyo ba? Yun ang kasing tindi ng nuclear war. Hindi lang yung tatamaan ng nuclear ang mamamatay. Yung effect niya, kahit ilang taon pa, yung radiation, lahat ng dala-dala niyang ng chemicals na dala-dala ng nuclear, damang-dama hanggang kung saan dalawin ng hangin yung puso. Are you still here with me? Kasi Jesus here is speaking not only to his disciples, specifically yung mga susunod na mananampalataya. This voice is a prophetic voice. Nung sa alinlahi na yun, naubos yun, hindi nangyari lahat ng mga sinabi ni Jesus. Maliban sa destruction of the temple. Pero walang nuclear war, walang widespread na famine, walang mga, anong nakatawag na siya? Wala pa yung panahon na ikukulong yung mga tao sa bahay-bahay at lahat magmamaskara at lahat ay magpupulos ng alcohol. Pestilence. Diba? Wala pa kaya yung panahon na yun. Panahon kaya natin nagkaroon ng ano tawag natin? Quarantine. Tama ba ang salita? Quarantine, di ba? Sa panahon ni Jesus, walang ganyan-ganyan. Mas-mas, mamamatay mga tao, pero walang bawal lumabas, bawal hindi ka makalipad kung walang bakuna. Tama rin. Tapos, pag wala kang swab na ikaw ay negative, di ka maka-attend ng church, di ka maka-attend ng gathering. Parang, akala ko noon, mga kapatid, nung pandemic, sabi ko, anti-Christ na ito. Kinukulong na tayo parang ayaw na tayo palabasin. Diba, ang gobyerno mismo nagsasabi na bawal. Imagine nakalaki ng church na ito, kapasok ito sa babae 100, kasama yung mga church na ang ginagawa namin, inalaw ng yung first na pwede nang umattend, tigpa 5 dito, 5 doon, 5 doon. 15! Mga tao dapat magpapirma kung sinong, ay magpalista kung sinong aattend. Sino naranasan niyo, mga kapatid? Imagine, mayroong listahan na pag wala ka sa listahan, hindi ka pwede umattend. Naalala niyo pa ba yun? Tapos nagpipicturan pa dito, dapat daw may distancing. Pag nagpicturan, diit-diit na. Yabot na. Dito lang, di tayo nakuli ng gobyerno. Dapat distancing, di ba? Distancing. Alam niyo mga kapatid sa Israel, mas maraming namatay na matanda dahil sa distancing kaysa sa sakit. Pag nagkasakit yung matanda, gusto niya yung mga apo niya, mga ano niya, yung parang antang moral support.
kailangan niya ng emotional support habang siya masakit. Nung COVID time, in-isolate ang mga matatanda. Ano nangyari sa matatanda? Namatay. Patay, kapatid. Hindi dahil sa COVID, Salungkot. loneliness, nostalgia. Kakapatid pala yung namamatid, ano? Yung pag gusto mo makita, ako tapos di mo makita, ay bawal dahil kayo ng COVID. Kakamatay mo pala yun. Ang dami din ano nga, ang source ko si Manong Edison eh. Di mo alam, Pastor? Yung mga injection na, di ba? Sinong i-injection na una? Hindi ka given. Sinong i-injection na una? Matanda. Sino unang namatay? Matanda. Nanay Edison sabi, hindi mo ba alam na yung mga unang injection ang patay? Ano talaga? Parang hindi ko nabasa yun sa wine eh. And that's true. Sa Betamot after Betamot, ang amin na Kuya Edison, mga Jacobin, bakit namatay? Inidiksyonan! Di na kayaan ng maganda na matay! Andito na kayo, kala ko dadating na si Jesus noon eh, no? Grabe depression ko noon, nung walang church. Sabi ko, Lord, ganito pala ang diin ng katapusan. Ito. Muna tayo sa next slide, medyo mahaba. Lilipas ang langit, bago dito. Lilipas ang langit ng lupa, bago hindi lilipas ang aking mga. Mag-ingat kayo, pag hindi kayo pagkumal, ang mga buso sa kawan, pagkalasing at malaki sa buhay. Kakabigyan na lang sa mga sa diba, ang sabi ko kanina, yung mga prophetic word ni Jesus na hindi matatapos sa alinlangan ito hanggang hindi maganda ito, diba, sabi ko ay prophetic. Sabi niya, lahat ay nilipas, pero hindi ang aking mga. Ibig sabihin, yung mga gospel writers na isulat ni Jesus, alam ni Jesus na isusulat itong kanyang mga sinasabi, and Jesus is speaking to this generation. And I pray na tayo na yung last generation, but maybe not. Amen ba? Baka ang last generation ay mga apo ni Emmanuel. Hindi natin alam, no? You can never know. Ang sabi ng Bible, we firmly believe na merong tinatawag tayo, ay doctrine ng Bible na imminent return of Christ. Sabihin nyo nga, imminent return of Christ. Ang ibig sabihin ng imminent, meron akong play with words. Any minute. Ibig sabihin, pwedeng dumating si Jesus Christ, anong minuto? We can be caught unaware. Maliwanag ba? May making myself clear? Yung imminent return, ibig sabihin, di ba, may mga signs, pero hindi mo may pinpoint kung anong oras, anong araw. Walang nakakaalam. Ito tayo na. Sabi mo, ingat kayo. Kakain tayo mamaya, hindi tayo fasting tonight, ano? Dahil marami yatang handa si Manong Papale, no? Nagsusubok sa person. Meron pa bang naghanda nila? Mag-ingat kayo sa... Ingat ba namin? Sa... Hallelujah! Pag narinig ko yung word na yun, convict na convict ako, napakalaki ng chan ko. Pag narinig ko yung word na yun, sabi ko, ito ang pastor na hindi nagpa-fasting. Talagang ito ay fast eating to pastor. Ano susunod? Kinalaya ko ng Lord sa dyan. Kaya lang, para kay Jesus, level yung tatlo, no? Yung katakawan, paglalasing, at ang pag-alala, ay parehas. Maliwanag ba, kapatid? For Jesus, hindi niya sinasabing, oy, mas malakas to. Mas malaki itong kasalanan to, kaysa dito, kaysa yan. Hindi. Pinatay niya itong tatlong ito ang pagkakabalahan ng tao. Kakain, nag-iinom, di ba? Kasembesa yan, o sanbigit, di ba? Ito. Yung pagkain, hindi kasalanan.
Justify. Paano naging kasalanan? Naka-followers. Paano yung babalik? Busog pa tayo sa person base. Kakain ulit tayo. Paano? Busog pa tayo sa person base. Kakain tayo ulit. Hindi ko alam kung nandiyan tayo. Ano? Kami mga pastor na kapatid, and I'd like to share this. Kami mga pastor, pag nagsama-sama kami, tapos masarap yung pagkain, nagtitinginan kami. May problema tayo. Mapapadaming kain na. Kaya meron na kami na-invento na kain na lang tayo. Kain na lang tayo, tapos mag-repent na lang tayo mamaya. Ano tawag natin dyan? Sadya! Sadya! Hindi dahil napasobra ka, talagang pinano. Sige, kain na lang tayo. Tapos mag-repent na lang tayo. Love ko talaga. Napakabanal talaga namin. Diba? Ano bang pangatlo? Alalahanin sa buhay. Alam mo, ang Lord, gusto niya tayo ay hindi mag-alala. Amen ba? Amen. Alam mo, kapag ang buong mundo yung may problema, kayo pa may problema? Amen. Pag wala kayong problema, baka meron kayong kulang. Alam ko yung mga walang problema, it's either nasa mental hospital o nasa libingan. Cementerio, di ba? Kaya pag may problema ka, you're in the good hands. Di ba? Kaya lang nakita ko mga kapatid, yung problema mo, pag ilalagay mo sa utak mo, ma-apektuhan kaya ba? Ma-apektuhan yung ma-apektuhan yung iyong mood. Mamaya, ma-apektuhan yung damdamin. Tapos, yung function ng iyong body system, yung katawan, bababa yung immunity. Lahat kapatid, pagka ikaw ay maraming alalahanin. Kaya sabi ko kay Pastor Aglo, na meron akong technique na para hindi na ako nag-aalala. Alam ko rin kuminsan pag marami kang prayer request, ang nasa isip mo yung prayer request mo, di ba? Kuminsan nag-aalala ka na rin, Lord, yung ganito, Lord, yung ganyan, Lord, yung ganyan. Lord, naintindihan mo sabi, sa lahat ng iniisip mo, sabi, hindi ka na mag-aalala ngayong masyado na, pero hindi ka na mag-aalala gaano, kaya na, nag-ano ka pa rin. Yung prayer mo, paano lahat yung takot mo. Katulad ito, si Emmanuel Bill pumasok na ng army. Di ba naalala nyo nung inatak tayo ng Iran? Di ba Sabado yun? Sabado na madaling araw. Madaling araw na linggo. Linggo, di ba? Madaling araw na linggo. Kinabukasan, si Emmanuel mag-report sa army, sa Ashkelon. Kung ikaw magulang, ano ang pakiramdam mo? Parang piling mo, si Emmanuel po ba yun? Parang ayaw mo paalisin, ano? Kailangan. Nung nagbuwang na sa buong Jerusalem, alam mo ginawa niya? Nag-uniform siya. Nung nagsasapatos na siya, sabi ko, anak, alis ka na. Lord. Wala pang bus. Alas 2 pa lang na madaling araw. Balik ko siya, nag-uniform niya kaka, no? Nagsasapatos na siya. Anak, alis ka na. Sabi niya, hindi pa. Nalas siya yung sapatos niya. Pero paalis na siya, sabi ko, hallelujah. Paalis na pupunta na anak ko sa base. At dun sa base niya, dahil malapit siya sa Ashkelon at Egypt, ay ano? Yung mga rocket galing sa Gaza, nadating sa Ashkelon. Pag sumobra yung galing sa Lebanon, napunta sa base. Tatamaan yung kadalang army base. Kaya, ano nangyayari sa magulang? Kung sa mag-aaral ka na,
Kaya meron akong technique na nakatulong sa akin na I pray na tayo lahat ay meron. At I pray, i-desire nyo din na magkaroon kayo. What do I do para makover ko lahat ng prayer ko? I speak in tongues. I pray in tongues. I pray in tongues all the time. Dahil ang dami kong nasa isip, kahit tayo sa preaching preparation, basta ako'y magbasa ng mga Bible verses, i-formulate ko yung akong theology every Saturday or every Monday. I rather pray in tongues and allow the Holy Spirit to pray through me para ma-develop ko yung sermon ko in my spirit. Not in my brain. Dahil kasi bakit ayaw mo i-develop sa brain mo? Dahil ang brain ko ang daming laman. Dami ko pwedeng i-preach. I've been in the gospel ministry since 1993. I've been preaching the gospel since then. 35 years, kapatid. Dami ko lang pwedeng i-preach. So why do you don't prepare your sermon outline? Kasi I believe the Holy Spirit can minister to you pag meron akong Holy Spirit sa loob. So what do? I tune myself to the Holy Spirit para ang Holy Spirit magpakain sa'yo, hindi ako. Are you here with me? And I firmly believe you need the Holy Spirit. Like I need the Holy Spirit, you need the Holy Spirit. All of us need the Holy Spirit. At merong binigay ang Holy Spirit na gift sa ating lahat. I pray you'll desire that you can pray in the Holy Spirit. You can pray in the power of the Holy Spirit. You're speaking in other tongue. At hindi na ako nag-aalala kapatid. I just pray in tongues. Sabi ko, alam na Holy Spirit mo kung pinag-pray ko in tongues. Hallelujah. I don't need to worry about it. Dahil utak-utak mo nag-pray, nakaka-depress kaya. When I pray about the war, tapos nalalaman mo maraming mga sundalo na mamatay, it puts you down, it brings you down. It's heavy. Nandito ba kayo, mga kapatid? So, Pastor, what's the way to solve it? The way to solve it is pray in the power of the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to pray through your tongues. Not through your brain, but through your lips, through your mouth. Ang sabi ni Apostle Paul, when I pray in tongues, my mind is unfruitful. Walang laman yung utak mo. Pag walang laman yung utak mo, wala kang worry. Ibig sabihin pa huwag na natin laman, dagdag ng laman. Huwag naman. Diba? Bubobo ka naman. Pero ibig sabihin, yung pag-aalala. Di ba marami tayong mga topics na hindi natin control? We don't control the future. Nandito tayo ngayon, hindi ko alam kung ano nangyayari afterwards. Buti kung lilipad ka na sa New Zealand. Hallelujah! Pag lilipad ka na sa New Zealand o sa Amerika, hallelujah! Iwanan mo na kami! Praise the Lord! Hallelujah! Masaya yan. Pero mga natira dito mga kapatid, meron pa rin tayong dadaanan. Amen ba? Amen. Pero kahit meron pa tayong dadaanan, kailangan ba natin mag-alala? Kailangan ba tayo matakot? Kailangan ka matakot dahil meron kailangan katakutan. Diba? Palagay nyo, nung inatakot tayo ngayon ng Iran, anong feeling ko noon? Sabi ko sa loob ko, Lord, ito na ba? Lord, ito na ba? Uuwi na ba tayo? Magkikita na ba tayo doon? Ang pinakagusto ko na kami lahat ay after ng wang-wang, ang regrets namin, hindi namin na-press yung record. Nakuha namin sana yung mga nahalipad hindi na ko sayang. Wala tayong tuloy na ipost sa Facebook. Hindi nasa bintana namin kapatid Talagang yung sabi ni Pastor Romero, first time kong nakakita ng gano'n na alay. Nakikita ko lang yun sa mga news clip sa YouTube. Pero ngayon, kita ko sa bintana natin.
Sa takot niya, ginagawa niya yan, hindi niya na-press yung record. Pero meron akong si Yosef ay nakatulog sa second floor. Ano pa natin? Double deck. Double deck. Kaya binabaka, anak babaka dito. Lumipat siya dun sa couch, kung saan ako palaging nagbabasa. Anong ginawa niya? Tulog! Hallelujah! Sabi ko, ito yung sinasabi ng Bible na childlike faith. No? Alam niyo yung huwang-huwang, inaantok ko lang. Sabi ko, wow! No? Sana all. Di ba yung nahabang ay masakit pa na ng tulog mo? Hallelujah! Di ba? Ngayon mga naka-headset. Tuloy tayo sa susunod. Tuloy tayo sa susunod. Napahan sa salita. Go at yung trick ko. Napahan sa salita. Sa salita sa lahat ng ay sinabot ng puta. Kaya hindi na tayo. Sa lahat ng oras, kailangan ninyo magkaroon kayo ng lakas upang makatapos kayo sa lahat ng mangyayari ito. At tayo yung lahat sa alam ng tao. Dalangin daw natin na tayo magkaroon ng lakas na nakatakas. Ibig sabihin na hindi pa rin tumakas, no? Hindi na kami abot sa shelter. Dahil nasa fifth floor kami, walang maalin. Tapos na yung wang-wang, di pa tayo nakababa. Pero ang ibig sabihin, sabi ni Jesus, mag-pray kayo na kayo bigyan ng lakas. Lakas na makatakas. Ibig sabihin, ito na yung tribulation, pwede ka palang makatakas, no? Paano? Makatakas. Yan ang title ng message ko. By staying alert. Dapat gising ka, no? Gising, hindi kasi sabi hindi ka natutulog. Hindi ka sabihin, yung alert kasi nangyayari sa paligid. Amen ba, mga kapatid? Hindi kayong natutulog na parang hindi ka ready. Dapat ready ka. Amen ba, mga kapatid? Dapat ready tayo lahat. Hindi lang yung sinasabi natin, amen, amen, amen. Puro ka amen. Hindi ka naman talaga ready. Dapat ready yung heart mo, ready yung isip mo, di ba? Tayo mga natin sa Israel, na iniwan natin yung mga family natin. Dapat ready din tayo. Hindi natin alam kung ito ay matatapos na. Tapos na, hallelujah. Back to normal, pwede tayo din mag-trip, no? Kung hindi, kung powers, dapat ready ka din, no? Ready ka na dito sa Israel. Hallelujah. Sama-sama na lang tayo dito. Ano yung sabihin? Basta nananakot ka. Hindi ako nananakot. Buti si Ate Chris, hindi na siya. Hallelujah. Parang marami na yata itong naipon sa bangko. Kaya pwede na siyang umuwi. Tayong kami ni na Brother Ben na konti pa lang, di ba? Gusto pa rin namin pumunta ng Amerika. At dito muna kami. Habang magbabayad pa kami ng balance ng aming apply. Amen ba? Mali? Ito. Punta na tayo sa susunod. Last na daw! Hallelujah! Ano lang sabi ni Jesus na dapat natin ipanalangin? Yun ang dapat yun ang hope dito sa verse na ito. Pwede pang makatakas. Ibig sabihin, may mga makakatakas. Parang, kunyari na-hostage ka, pinalaya yung mga ilang libong prisoner para ikay makalaya. No? Nakatakas ka sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay sa ilalim ng kanin. Ano nga ba? Ibig sabihin, merong hope. Di ba may hope? Pwede kang makatakas, di ba? Magkaroon kayo ng lakas para makatakasan ninyo.
At yung very important na meron tayong lakas. Siguro, we're not only talking about physical strength, but the mental strength, emotional strength. Kung minsan challenge tayo ng iba't ibang mga pangyayari sa buhay natin, di ba? At kung minsan, we're getting hit very hard, na kung minsan we're being affected sa mga nangyayari sa iyo. Are you here with me? O wala na kayo dito sa... Nandito pa ba kayo? Kung minsan, di ba, danas tayo ng maraming problema, kung minsan we get caught unaware and we get hit. And we suffer. Di ba? Nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Bakit? Nasasaktan tayo dahil sa we got hit. Sino sa inyo nahilig sa boxing? Sino sa inyo mahilig sa boxing? Nahilig ko ako sa boxing. Yan. Specifically, I like kickboxing. Kickboxing. Yan magka-boxing, sino yung mga nananakot? Pag hindi mo nabantayan yung mukha mo, yan ang problema yung mukha. Dapat, keep your arms high, di ba? Para pagkatamaan man yung braso, okay na. If you put your guard down, you'll be hit. Ano mangyayari sa'yo? You'll be found on the floor. You get hit. Ang tawag natin dyan sa English, sa Hebrew, laylatong. You always need to bring both of your arms up. Kaya pagka umpisa na ng laro, protect yourself at protect yourself at all times. All times. Kahit na ting-ting. Protect yourself at all times. Kunwari, nag-bell na, o saan break. Protect yourself at all times. Bakit? Pag naano ka, gunggunang. Pag tinama ka, gulong ka. Pastor, why are you trying to say this? Si Jesus, siya mismo kung nagsasabi. Stay alert. Your enemy, the devil, is trying to attack you. Keep your arms up. Huwag mong ibababa yung iyong guard. Pastor, bakit? Lord, bakit? Pag tinamaan ka, tulog ka. What do you mean, Pastor? Hindi na ba ako tatamaan? Pwede kong tatamaan, pero you can manage everything. Nandiyan niyo ba? Pag ikay ready, pag ikay nasa boxing, inaasahan mo ang goal ng kalaban mo ay patulugin ka. Maliwanag ba? Kaya anong gagawin mo para hindi ka makatulog? Magkape! Hindi, diba? Anong dapat mong gagawin? Protect yourself at all times! Sabihin mo taas mo yung dalawang kamay mo, sabihin mo sa tabi mo, protect yourself at all times! Ganyan dapat, kapatid, ganyan. Basta hindi ka pwedeng ibaba, pag tinamaan ka, wala na. Bibilangan ka na ng 10 at sasabihin ng referee. Finish. Nandito ba kaya ako din? I want to close in this dahil pag hindi tayo ready emotionally, mentally, yung buong being natin hindi handa sa pagdating ng Lord, o hindi handa sa mga signs na dadating, pag tinamaan ka, tulog ka. So, Pastor, what do I do to be alert? First, you pray more. Pray. Ano pangalawa?
you fill yourself with Word of God. Hindi ito para puprotektan yung utak mo. Kundi, sasanggayin mo lahat ng ibabato ng kaaway sa utak mo. Dahil lahat ng ibibigay niya sa iyo ay, anong mangyayari sa iyo pag pinadalhan ka niya? Lalagyan ka niya ng depression, lalagyan ka ng stress, lalagyan ka ng anxiety. And protect yourself at all times. Pagka hindi mo ginawa yan, you'll begin, and it's so difficult to go down. Minsan mga kapatid, may mga research ako sa YouTube na sila, the 20 most unforgettable knockouts of 2023. Kahit kayo, yun ang mga pinapanood ko talaga. At nakita ko kung sino yung mga natutulog, they don't protect themselves at all times. Sa yapang nila, kala nila okay na ito. Sino mga okay? Mataas. Mataas. Di mo palulusin yung globes dito sa ano. Amen ba, mga kapatid? Amen. Father, we thank you for teaching us tonight. Thank you, Father, that your Holy Spirit is ministering to your people and preparing us for the coming of our Lord. We see all the signs all over, especially here in Israel. We pray, Father, you give us spiritual strength, emotional strength, mental strength to face all the attacks that the enemy would like to throw upon us. Thank you, Jesus, that by the Holy Spirit and by the blood of Jesus, we are covered. Lord, because of your grace, we can stand. Because of your grace, we can lift up both of our hands and we can protect ourselves at all times. At all times. We thank you tonight, Father, and thank you for your word. We bless you and we magnify you. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen. Amen.